Ito mga kababayan, Senador Alan Peter Cayetano may matinding babala sa diumano'y pagsira ng ICC sa constitutional framework ng Pilipinas, draft resolution para protektahan ang mga senador, protektahan ang ating soberanya. Iginiit ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na may binubuo ng draft ang anumang pakikialam ng ICC sa bansang Pilipinas. Ayon pa sa senador, ang pagpapahintulot sa ICC na umaksyon laban kina Senador Bongo at Bato de la Rosa ay pagbaliwala daw ito sa kapangyarihan ng ating sariling mga korte at sa ating saligang batas. Ito ang eksaktong pahayag ni Senador Cayetano, mga kababayan. The minority is drafting and reviewing a resolution na may sense of the Senate na respetuhin ang Philippine courts. Kahit tignan nyo na lahat ng technicalities, tignan nyo na lahat ng treaties, lahat ng batas, ang essence, ang spirit ng ating konstitusyon ay kung may problema, pwede kang tumakbo sa Philippine courts. So hindi naman pwede na pag sinabi ng ICC o kahit anong international court na may arrest, dadamputin mo na lang dito, dadalhin mo sa ibang bansa. Kung ganun ang interpretasyon, napakadelikado. Bakit? Kahit sino po na Coast Guard, na BGMP, na naka-uniforme, AFP, PNP, na involved, whether yan ay sa Marawi, yan ay sa communist insurgency sa Mindanao, bigla na lang dadamputin. Diba? Tapos ngayon, sinasama si Secretary Aguirre, so civilian. So sabihin mo na may allegation na conspiracy. So at any time then, a cabinet member, aakyat na yan. That's one step closer to the president. Sira ang ating constitutional framework and the concept of sovereignty kung ang ating local courts ay gagawin nilang powerless, di ba? So I do understand that there are emotions here. There's human rights issues. Pero nababawasan ba yung human rights kung yung isang tao ay nakakatakbo muna sa korte? So can you imagine sa inyo sa media, kung kinover nyo halimbawa yung war on drugs, tapos sinabing, hindi lang nag-cover yan, embedded yan, kakampi ni Duterte yan. Pwede ka na lang kunin, tapos daling ka na lang sa ibang bansa. Hindi ka man lang makakatakbo sa local courts, di ba? Sir, ano masabi niyo tatakbo si VP Sara for president? We're in a democracy. For me, the earlier na lahat ng kandidato ay mag-announce better. Bakit? Kasi mas mahihimay nung lahat, mas bantay ang kanilang kilos. Of course, I wish her well. Samantala mga kababayan, matapos nga po ang official na anunsyo ni VP Sara Duterte na tatakbo siya ng Pangulo sa 2028 election, ay agaran namang lumabas ang kanyang pang-apat na impeachment. Inihain naman sa Kamara ang ika-apat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pasado alas 6 kagabi, February 18, nang ihain sa Kamara ang ika-apat na reklamong impeachment laban kay VP Sara. Isang attorney Nathaniel Cabrera ang complainant sa reklamo at sina House Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Paulo Ortega at Manila 6th District Representative Benny Abante. Ilan sa umano'y impeachable offenses ni Vice President Duterte na nakasaad sa reklamo ang matinding paglabag sa saligang batas dahil sa umano'y pagpapahayag na intensyon makapagdulot ng pinsala laban sa presidente at iba pang top. Samantala, ito naman ang naging pahayag ni Leila de Lima sa naging anunsyo kahapon ni VP Inday Sara Duterte. Ito ang sinabi ni de Lima, mga kababayan. Karapatan naman niyang magdeklara kahit napakaaga, tulad ng karapatan din ng mga Pilipino na singilin siya sa mga seryosong aligasyon ng katiwalian at paglabag sa batas na panawagan na po natin noong 2024 pa. Mas magandang harapin at sagutin muna niya ang mga ito bago ang ambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas. So, ayan po mga kababayan, medyo nawendang lang tayo sa pahayag na yan ni Leila de Lima kasi nga po 4 na impeachment complaint na ang naghihintay kay VP Sara Duterte. At natural mga kababayan, sasagutin yan ng mga abogado ni VP Sara oras na makakarating yan sa Senado. Sadyang marami lang talaga ang nag-iiyakan sa pag-anunsyo ni VP Sara na tatakbo ng pagka-presidente sa 2028 election. At isa na itong si de Lima ang tipong nalulungkot sa anunsyo ni VP Sara.